Oh, what's up mga tol? Andito na naman tayo sa bagong episode ng Tito! Hindi tayo nakapag-vlog kahapon tol kasi marami tayong ginawa. Tinransfer natin sa pangalan natin to si... Ano po magandang pangalan nito? Isip muna tayo ha. Pero ayun, kahapon nag-transfer kami ng pangalan sa Service New South Wales. Kaya hindi kami nakapag-vlog kahapon kasi medyo naging busy kami. Tapos, ngayong araw ay medyo maulan. Plano sana namin pumunta ng yung The Great Ocean Road kasi maganda daw yung tarawing dun. Yung Great Ocean Road napakalapit lang mula dun sa bahay namin. Halos 30 minutes lang ang biyahe. Kaya samantalahin natin, tatawirin natin yung Royal National Park na kung saan lagi tayo nagpupunta. Kasi malapit lang din yun, 15 minutes away lang sa amin. So pagtawid mo dun mula Sutherland hanggang Royal National Park, yung gitna, pagtawid mo sa dulo, yun The Great Ocean Road na kung saan makikita mo yung napakagandang tanawin papuntang Wollongong tsaka sa Port Kembla kung saan kami laging dumadaong dati nung nasa bulk carrier pa ako. Tapos antayin natin si Tita Carol kasi natid ko dito sa trabaho medyo malilate na siya kaya sabi ko sige hatid na lang kita basta bigyan mo $20. Hindi, joke lang. Mamaya tignan natin kung makakapunta tayo sa The Great Ocean Road. Napakaganda ng lugar na yun. Pero depende kasi madalas di ba nag-iiba yung plano natin pagka andyan na. Sana matuloy. Ayaw ni Tita Carol munang gusto niya ako masolo. Gusto niya akong masolo kaya Sabi niya tayo na lang muna para at least magkaroon tayo ng special time. Special time. So, isa pa palang bagay kaya hindi tayo nakapag-vlog kasi medyo puyat tol. Kita niyo yung eyebag ko. Medyo puyat ako nung half shirt ko kasi kinakailangan nating magluto kasi birthday ng anak ni Ate Sally. Happy birthday nga pala sa anak ni Ate Sally, 18th birthday. So, nagsabi si Ate Sally na kung pa pwedeng magluto tayo para sa kanila ng minudo tsaka kaldereta. May video yata ako dito, papakita ko sa inyo. Tapos yung puto na assorted, sarap. Awa ng Panginoon at nagpapasalamat ako. Maganda naman yung feedback sa atin. Siguro sa mga susunod mapatikim naman natin yung ibang mga putahing Pilipino na nalalaman natin. Sayang nga kung adobo sana, di ba? Yun yung pambato ng Pilipinas. Adobong manok. Pero masyadong payak siguro kaya yung medyo mga complex na menu yung inano sa atin. Kaldereta lang naman tsaka kaldereta tsaka minudo. Ayun, medyo 3 hours tayo maghihintay dito. At wala naman tayong chance para maglakad-lakad sa labas. Kasi nga, tingnan nyo, sobrang lakas ng ulan. Maambon. Hindi natin kayang ma-afford na magkasakit. Kasi yung siklib ko. Naubos kasi yung siklib ko tol. Kasi di ba halos 3 days ako nagkasakit. Tapos ang siklib ko nun parang 9 hours na lang. Kaya nag-negative tayo sa siguro bago magpasko kailangan mag-file muna tayo tol ng ng kahit ilang araw lang na rest day para makapagpahinga naman tayo kasi masarap din yung medyo may relax mo yung sarili mo. Tsaka baka pag unwind ka at ma-reset mo naman yung mental capacity. You're so nice in English. Uwi sana ako ngayon tol. Uwi sana ako ng Pinas para makapag-bakasyon ng kahit mga 3 weeks. Na-realize ko, sabi ko, yung gastos na gagastusin ko, total malapit na mag-birthday si mami. Binigyan ko siya ng special gift na magiging content din siguro nila yon na para makabawi naman, di ba? Kasi matagal-tagal tayong walang work. Kaya binload ko sila ng trip to Singapore for 2. Si Mami tsaka si Daddy. Si Mama Swang tsaka si General Luna ay mamamasyur sa Singapore. Ngayong 5 yata yun. Binukos sila ng flight. Kaya medyo masaya yung magiging birthday ni Mami ngayon. Kasi ilang years akong hindi nakapagregalo. Kasi taon-taon yun nagre-regalo ako. Pero nung past 2 years kasi di ba nabakante tayo sa Pilipinas. Wala naman tayong source of income na inaasahan. Kaya medyo maliit lang yung nagiging regalo natin. Pero at least hindi pumapalya yun. Kaya ngayong birthday niya gusto ko maging special. Kaya niregaluhan ko siya ng trip for 2 to Singapore. Yun, magiging content nila yun susunod. Tapos ibubuk ko sila ng hotel kasi nga
Darating sila doon ng 11:30 ng gabi sa Singapore. Kaya kinakailangan nila na magkaroon ng secured na hotel accommodation kasi ayoko na magkakaroon sila ng aberya pagdating at mahihirapan pa sila maghanap ng hotel room na i-stayan. Kaya isi-secure na natin yung slot nila ng hotel room para pagdating nila doon magta-taxi na lang sila o Uber papunta doon sa kanilang accommodation. Ayun, mag-i-enjoy yun kasi first time nila parehas pumunta sa overseas. At maganda pa yung pupunta nila kasi Singapore. Dalawa kasi yung pinagpipilian ko, tol. Singapore o Hong Kong. Kasi yung Hong Kong naman magiging well guided sila kasi si Ate Vansky ay galing Hong Kong at marami siyang friends doon. At meron siyang kakilala doon sa Hong Kong na maaaring makatulong kay Mami at Daddy. Kaso sabi sa akin, Tom, baka pwedeng Singapore na lang kasi pangarap namin makarating doon. Yung may di yun bumubuga ng tubig na fountain. Sabi ko, sige, kahit saan niyo gusto. Huwag lang muna Australia kasi malang gastos pag baka next year, hopefully next year maitur naman natin sila dito sa Australia. Tapos pagtapos nun kung sino gusto pumunta, sila Mama Susan, sila Mama Ali, si Daddy Obit, si isang uncle ko, si Tito Lito, may mga anak dito. Kung bibisita siya ng Australia, syempre doon na siya sa Victoria, sa Melbourne. Nasa Melbourne kasi sila ate, yung pinsan ko. Well established na sila dito, mga citizen na. Tapos yung isang pinsan ko naman na si Mike, si brother Mike, at saka si Sheena, nasa naman sila, nasa Northern Territory. Ayan, mga nurse naman sila. At na sila yata, parang PR na. Kaya congratulations sa inyo. Yun, halos kasabay ko silang dumating dito sa Australia. Kaso, hindi tayo pinalad na makapag-stay kasi walay pera. Kaya, yun, mas nauna sila ma-PR. At siguro, hopefully, at masusunod tayo na ma-PR naman. Tignan nyo to. Baon check. May mga baon kami, tol. May mga plato na kami dito. Ito, may kape kami. Bigay ni Tita Carla. Courtesy of Tita Carla. Tapos may baon kaming kanin. Tsaka mga damit. Yan. Iwan na namin yung mga damit dito sa sakyan. Ang kulang na lang namin dito is kutsyon. Gusto ko magkaroon ng kutsyon dito para pagka nag-iintay tayo ng matagal, meron tayong may higaan sa likod. Ito yung binili kong vacuum, tol. Binili namin ni Tita Carol kahapon kaso hindi siya gumagana. Kaya baka isoli namin. Hindi ko alam kung yung mismong port namin yung sira o yung mismong unit. Magandang maglagay ng kutsyon dito, di ba? Tapos dito tayo magka-camping. Tapos magkakarga tayo ng isang upuan dito, di ba? Lagay natin yung upuan dyan. Tapos may canopy na tayo na hindi tayo maaarawan. Ganun. So, ganun ang magiging camping setup natin, di ba? Pang-family talaga itong sasakyan na to. Kaya maganda itong nakuha natin. Kasi hindi tayo mahihirapan sa mga yung mga malalayong biyahe, lalo na kapag medyo kailangan natin magpahinga. Medyo mainit pala, tol, pagka wala tayong ventilation. Saan na ba yung susi natin? Anong susi natin, tol? Mamaya uli, hanapin ko lang yung susi, tol. Nilinis ko muna yung sapatos ko para walang mapasok ng mga dahon-dahon. Kasi yun yung mga mahirap alisin dito. Kagaya nung ginagawa ko sa sasakyan sa bahay. Hirap ako linisin kapag may mga malilit na dahon-dahon. Kaya hindi ko pinapasok yung sapatos ko agad-agad na sa sasakyan kahit sa atin. Pero dito, tol, napakalinis ng sahig. Alam nyo ba, tol, napakaraming nagyayapak dito. Nagulat niya ako nung unang dating ko dito. May mga tao ditong barefoot na naglalakad. Naku, sabi ko kung sa atin to puro bubog yung paa nito. Pero sila dito, kahit sa mall, sa grocery, o kung saan man sila pupunta, nakapaa. Grabe, ang lilinis pa ng paa pagka naglalakad. Sabi ko, ang lilinis pa rin ng paa kahit naglalakad. Kakaiba yung mga kakaibang bagay na masashock kayo pagtingin mo dito pagdating mo. Uy, ganun, may mga nakayapak. Tapos isa pa, pa ba yung mga unusual na bagay na nakikita ko dito. Yung mga sa mga tol, public transport dito. Pag sasakay ka ng bus, lalo kung malapit ka sa seaside, yung biyahe mo, may mga sasakay dito, mga nakapang swimming, nakabikini,
basta yung pang swimming na nila, naka swimming trunks yung mga kalalakihan, yung mga babae naka bikini, tapos may mga dalang surfboard, yung bus nila ganun din, trend ganun parehas. Kaya yun yung mga bagay na pagkita mo masyasyak ka. Tapos may mga sa public transpo, may mga nakayapak sa mall. Di ba sa atin, sir, bawal walang sapatos. Di ba pagpapasok ka ng mall, pagkakamalang ang di ba, homeless. Ayan, plano ko sana magkwentuhan tayo, yung in-upload ko tol na tungkol sa kwento ng kasi usong-usong ngayon yan tol, yung storya ng ng mga kulto-kulto, di ba? Yung issue ng nangyari sa yung Sitio Kapihan. Kasi paborito ko yung gawing research nung kabataan ko, yung kulto, mga kababalaghan na mga kung ano-ano. May mga konti akong kaalaman dyan i-share, pag-usapan natin, di ba? Yun nga yung tungkol dun sa People's Temple na story, kukwento ko sa inyo kasi nagre-research talaga ako dyan tungkol sa mga ganyan dati, yung mga bizarre na pangyayari o kakaibang mga pangyayari nangyari sa atin sa history ng Pilipinas. Mahilig kasi ako manood ng mga documentary na tungkol sa history tsaka sa mga facts na nangyari. Mamaya ulit tol, at naubos na yung sasabihin ko. Tol, subscribe naman kayo sa YouTube ko para sabay-sabay tayong mamasyal at mapagsalu-saluhan natin kung ano yung mapapasyalan natin dito sa Down Under. Bye-bye! Thank you, Tol!